Love Serye TV. Deceitful Love with the Playboy. Tunghay na po natin ang ika-6 na bahagi. Dinala ni Rain sa veranda ang tinimplang kape. Doon niya nadatna na magulang na nagkakape. Sinamahan niya ang mga ito habang tumaas ang araw. Mukhang mahalagang pinag-usapan ninyo ni Dre kagabi pa, sabi niya sa kanyang ama. Humigop siya ng kape. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Inabot na kayo ng madaling araw ah. Kwentuhang lalaki. Tumawa ito sa pagkakasabi niyon. Nothing serious. Isa pa nabanggit din niya sa akin ang plano ninyong civil wedding. Ganun lang. Tapos uminom kami. Ano naman ang komento ninyo sa kanya tungkol sa bagay na yon? Gusto niya malaman ang sagot ng kanyang ama kay Dre. Hinitian niya ang kanyang mama. Nakikinig lamang habang panay ang higop ng kape. Sino ba ang magdedesisyon sa bagay na yon? Kami ba ng mama mo? Nakangiting sabi ng kanyang papa. Isa pa, nakakasira yun sa plano mong paghiganti, hindi ba? Sumeryoso ito. Tumangutango siya. Hindi ako pabor sa suhestyon niyang iyon. Natutulog pa ba si Dre? Tanong ng kanyang mama na sa unang pagkakataon ay nagsalita. Siguro, hawak mo na siya sa leeg, alam mo ba? Napatingin siya sa kanyang ama sa sinasabi nitong iyon. Mahal na mahal niya ako pa. May ngiti ng tagumpay na sumilay sa kanyang mga labi. What a sweet revenge. Matatahimik na ang kaluluwa ni Divina. Walang sumang-ayon sa mga magulang niya sa kanyang sinabi. May problema ba, ma, pa? Biglang na itanong niya. Kapuna-puna kasi ang labis na pananahimik ng mga ito. Wala naman anak. Pagkasabi niyon ay sinaid ng kanyang ama ang laman ng tasa nito at saka tumayo. Maiwan ko na muna kayo. Pupunta pa ako sa farm. Siya nga pala rin. Ipasyal mo roon mamaya si Dre. Kung gusto naman ninyo, doon na lang kayo mananghalian. Sinundan niya ito ng tingin. Pagkatapos ay napatingin siya sa kanyang ina. May tinatago ba kayo sa akin? Kumunot ang noon nito. Ano namang ililihim namin sa'yo? Bakit parang problemado si Papa? Huwag mong intindihin ang Papa mo. Marami lang siyang ginagawa sa farm kaya parang problemado. Parang hindi ka na nasanay sa kanya. Palagi namang ganyan yan eh. Hindi na siya kumibo. Tumayo na rin ang kanyang mama. Tutulungan daw nito ang mga katulong sa paghahanda ng kanilang almusal. Kaalis lang nito nang makita niya si Dre. May dala itong tasa. Ngumiti ito at hinalikan siya sa pisngi. Napasarap ang tulog ko eh. Paano naman, madaling araw na kayo natulog ni Papa. Nakangiting pahayag niya. Ang sarap ng kwentuhan ninyo ah. 12:30 ay nagising ako. Nakita ko kayo nag-uusap pa rin habang nagiinuman. Anong oras ba kayo nakatulog? Bandang 1:30. Ang dami namin na pagkwentuhan. Ngiting-ngiting lahat nito. Napasubo ako sa inuman. Naglabas ng alak ang papa mo. Hindi pa naman ako sanay na maglaseng. Sabi nga pala ni Papa, doon tayo mananghalian sa farm. Pagbibigay alam niya rito. Picnic style. Sounds fun. Pagsang-ayon nito. Sasama ba sa atin si Ma? Sa tingin ko hindi. Hindi maiiwan nun ang kanyang tindahan. Paliwanag niya. Pero yayain natin siya. Malay natin, biglang sumama. Alam niyang hindi sasama sa kanila ang kanyang ina. Hindi dahil sa walang tiwala ito sa mga tauhan nito sa tindahan. Gusto talaga nitong pumirmi sa tindahan at sa bahay. Bibihira lamang kung lumabas ito. Aalis lamang ito ng bahay para magsimba. Kalimutan na lang natin yung tungkol sa civil wedding. Maya-maya ay sabi ni Dre. Sigurado namang hindi ka sang-ayon eh. Maghintay na lang ako. Medyo pilit ang ngiting gumuhit sa mga labi nito. Hindi siya maaaring magkamali. Kahit anong ngiti ang gawin nito, hindi nito maitatago ang lungkot. Maging ang boses nito ay bahaw at walang buhay. May problema ba ito? Hindi naman natin kailangan ng sinasabi mong civil wedding. Wala akong balak umatras sa kasal natin. You have my word. Matutuloy ang kasal natin. Tumango ito ng marahan. Ang swerte ko talaga sa'yo. Hindi siya umimik. Ngumiti lang siya, bagaman sa kanyang isipan ay sinabi niyang, magdiwang ka hanggang gusto mo. Sa araw ng ating kasal, putol ang kaligayahan mo. Aanhin mo ang aking paghihiganti. Makikilala mo kung sino ang iyong kinalaban. Gusto ko'y 3 anak. Napansin niyang walang direksyon ang mga salitang lumalabas mula sa bibig nito. Okay lang ba sa'yo yun, Rain? Kung gusto mo pa, 1 dosena, okay lang. Nagkibit balikat siya. Sinaid niya ang laman ng kanyang tasa at saka tumayo. Halika, doon na tayo sa comedor. Sigurado nakahanda na ang almusal. Tapos ay muli tayong maliligo.
Hindi pa naman kataasan ng araw. Tumayo rin ito at sumunod sa kanya. Pagkatapos nila mag-almusal ay naligo sila sa dagat. Napo na ni Rain na parang wala sa sarili nito si Dre. Kung ilang beses na napansin niya nakatingin ito sa malayo at parang may iniisip. Hindi na niya nakatiis at inusisa niya ito. May problema ba, Dre? Naupo siya sa tabi nito. Mukhang may gumugulo sa iyo ah. Kahit sa ganoong estado, naroon pa rin ang paghanga niya rito. Hindi lang ang gwapo mukha nito ang may pagmamalaki nito kundi ang maging katawan nito. May naisip lang kasi ako. Ano? Umiling ito. Kapag Kwai tumingin sa kanya, tinitigan siya ng matagal. Pagkatapos ay muling itinuon nito ang atensyon sa malayo. Sunod-sunod ang paghugot nito ng hininga. Problema ba? Muling tanong niya. Bakit parang nadudurog ang kanyang puso sa nakikita niyang kalungkutan nito? Ano ba yon? Bakit ganyan na lang ang pananahimik mo? Biglang tumayo ito at inalalayan siyang makatayo rin. Halika nga, maligo na tayo. Halatang pilit na pinasigla nito ang boses. Hinilas siya nito patungo sa tubig. Ang sarap talagang maligo. Napilitan siya makipagtawanan dito kahit labis ang kanyang pagtataka. Kung ano man ang bumabagabag dito, wala na siyang pakialam doon. Ang kanyang misyon, bigyan nito ng kahihiyan at sugatan ang ego nito, not to meddle with his life and other problems. Hindi naman kalayuan yung farm. Napansin ni Rain na masyadong tahimik si Dre habang patungo sila roon. Hindi na lamang niya ito pinansin. Marunong ka bang mga bayo, iho? Tanong dito ng kanyang ama. Oho, good. Ipasyal mo siya sa paligid, Rain. Pasensya na kayo't hindi ako makakasama sa inyo. May hinihintay akong tao. Itinuro ng kanyang ama ang 2 kabayo na hawak ng kapatas. Pasensya ka na, iho. Tinapik nito sa balikat ang binata. Wala akong problema. Nakangiting tugon ni Dre. Siguradong malilibang ako sa paglilibot. Maganda kasi ang aking guide. Nakakatunaw tuhod. Ngumiti lamang siya sa panunudyong ito. Tinulungan siya ng kapatas ng kanyang ama na makasampa sa kabayo. Sumakay namang mag-isa si Dre. Pagkaraan lang ilang sandali, malayo na ang narating nila. Wala itong pinagkaiba sa asyenda nila, sabi nito. Gusto mo doon naman tayo sa next weekend? Depende sa schedules natin, aniya. Pero malabo na mangyari yon. Wala siyang planong sumamang mag-weekend dito sa tinutukoy nitong hasyenda. Wala na rin siyang planong muling dalhin doon ito. Hindi naman ito iginiit iyon. Tumango lamang ito. Nabanggit ni Tito na hilig mo raw ang mga bayo. Noon yon, pero nang sa Maynila na ako naglalagi, natuon yung atensyon ko sa pag-aaral hanggang sa makapagtrabaho na ako. Mainam lang, pag umuwi ako rito. Sinisiguro ko makapunta rito sa farm para makapangabayo. Tumigil sa malaking puno ng kay Mito. Tinulungan siya nitong makababa mula sa kabayo. Pagkatapos ay inaupo sila tiningnan ng mga pato at bibe na naliligo sa sapa. Tell me about your sister. Maya-maya ay sabi ni Dre. Bigla ang pagbaling niya rito. May kapatid ka hindi ba? Yung namatay? Napatango siya ng marahan. Nagkwento ba ang kanyang papa rito tungkol kay Divina? Mabait siya. Maganda. Ano yung kinamatay niya? Hindi ko pa naikukwento sa'yo. Bigla siya nag-alinlangan. Hindi niya pwedeng sabihin nagpakamatay si Divina. Para niyang nahuhula ang tatanungin nito ang pangalan ng kanyang kapatid. Aksidente. Car accident. Pagsisinungaling niya. Ngunit parang hindi ito kumbinsido sa sinabi niya. Titig na titig ito sa kanya. Pagkatapos ay umiling ito ng marahan. Tuluyan naman siyang napipi. Alam nitong nagsisinungaling siya. Nakaramdam siya ng mumunting kurot sa kanyang dibdib. Come here. Anitong nakabuka ang mga braso. Umisod siya palapit dito. Hinayaan niyang ikulong siya nito sa mga bisig nito. Pagkatapos ay isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito. Matagal sila sa ganoong ayos nang muli magsalita ito. Dinig na dinig niya ang masasal na tibok ng puso nito. Mahal na mahal kita. His natural manly scent flared her nose, burning her senses. Isang marahang tango ang itinugon niya. Talaga bang mahal mo ako? Pabolong na tanong nito. Ano ba namang klaseng tanong yan, Dre? Bahagyang nag-angat siya ng mukha. Sinalubong siya na nagtatanong ng mga mata nito. Gusto ko lang makasiguro, Rain. Seryosong sambit nito. Pumayag na ako magpakasal sa'yo, hindi ba? Pinagdududahan mo pa ba yung nararamdaman ko sa'yo? Bigla siyang tumayo. Hindi niya kaya makipagtitigan dito. Puno ng katapatan ang titig nito.
samantalang halatang nagsisinungaling ang kilos ng kanyang mga mata. Nanatiling nakaupo si Dre at nakatitig pa rin sa kanya. Hindi ako nagdududa. Nakahinga siya ng maluwag. Ang mabuti pa'y bumalik na tayo. Hindi siya mapalagay. Nararamdaman niyang may tinutumbok ito. Hindi siya handa sa biglaang konfrontasyon. Siguradong naroon na ang ating lunch. Ang takaw mo talaga. Nakangiting tumayo ito. Pero nakapagtataka, maganda pa rin yung figure mo. Halika na nga. Nagugutom na rin ako eh. Kasado na sa pananghalian ng papa ni Rain. Talagang hinintay nito ang pagbabalik nila. Si Judith ang naghatid ng pagkain nila. Si Emma ang talaga maghahatid dito ng pagkain. Paliwanag ni Judith bago pa nakapagtanong si Rain. Dumaan siya ngayon sa bahay. May trangkaso pala siya. Hindi niya makaya ang init kaya ako na lang yung naghatid dito. Nagdududa man ay hindi na siya nagtanong. Mauna na ako sa inyo. Pupunta pa ako sa bayan. Paalam ng kanyang papa at lumulan ito sa Land Cruiser. Tinanguan siya nito at ni Dre. Kayo nang bahala rito. Siya nga pala. Nagpaakit ako ng buko sa aking kapatas. Merienda ninyo. Sinundan nila ng tingin ang papalayong sasakyan. Mula sa inyo, nilakad mo lang papunta rito, Judith? Binalingan ni Dre ang dalagita. Medyo may kalayuan kung lalakarin. Idagdag pa ang sikat ng araw. Mahigit 20 minutos ng paglalakad din. Malapit lang naman eh. Tinuro ni Judith ang dalampayong. Ngiting-ngiti ito halatang hindi maitago ang kaligayahang malalapit sa kanilang idolo. Isa pa, mabilis ako maglakad. On leave ka ba ngayon sa iyong trabaho? Kinabahan siya sa tanong na iyon ni Dre sa dalagita. Tumango si Judith. May sakit ho kasi yung nanay ko. Wala akong mag-aasikaso sa kanya. Nakonsensya naman siya. Ilan ba kayong magkakapatid? Usisa ni Dre na tila nagka-interes sa pamilya ng dalagita. Nag-iisang anak lang ho ako. Hindi ka ba nag-aaral? Umiling ito. Pero papasok ho ako ngayong pasukan. Si ate rin na nagpapaaral sa akin. Nginitian siya ni Dre. Hamo, kaming dalawa ang magpapaaral sa'yo. Pangako nito at inakbayan siya. Patatapusin ka namin sa pag-aaral mo, kahit anong kurso sa kolehiyo. Biglang lumapad ang pagkakangiti ni Judith sa narinig. Talaga po, nag-uumapaw ang kaligayahang bumukas sa mukha nito. Nako, siguradong matutuwa sina inay at itay pag nalaman nila to. Tila pinipiga naman ang kanyang puso. Hindi matatawaran ang kaligayahan ni Judith. Napansin niya kinuha ni Dre yung wallet nito at mula roon ay humugot ng pera. Pambili ng gamot ng nanay mo. Iniabot nito kay Judith ang pera. Nag-aalinlangan ng dalagitang tanggapin iyon. Sige na, tanggapin mo na. Napatingin si Judith sa kanya na tila hinihingi ang permiso niya. Napilitan siyang tumango nang tumuon ng pansin ni Dre sa kanya. Salamat kuya. Ngumiti si Dre. Ito naman ay para sa'yo. Isang tarheta ang ibinigay nito sa dalagita. Kung kailangan mo ng tulong ko, tawagan mo lang ako. Kahit anong klaseng tulong handa akong ipagkaloob. Napakunot noo siya. Hindi naman kailangan bigyan ng tarheta si Judith Pwede mo rin akong sulatan. Pahabol ng binata. Kaagad na ipinamulsa ni Judith ang tarheta at ang pera. Sasagutin mo ang sulat ko? Tanong nito sa binata na tila nais makasiguro. Bakit naman hindi? Nagalumihanan siya. Ano ang tunay na intensyon ni Dre? Malapit na kayong ikasal, hindi po ba? Biglang naitanong ni Judith. Tumango si Dre. Kung ganon, hindi ko na kailangan sumulat o tumawag sa'yo. Pero itatago ko pa rin tong tarheta. Remembrance. Just in case. Pagkikibit balikat ni Dre. Malay mo, hindi matuloy yung kasal namin ng ate Rain mo. Sino makakapagsabi? Baka maaksidente ako. Pakiramdam niya ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Kinilabutan siya. Ayaw niyang isiping may mangyayaring masama kay Dre. Ano ba naman ang pinagsasasabi mo? Saway niya rito. Hindi niya nagustuhan ang biro nito. Walang mangyayaring masama sa'yo. Matutuloy ang ating kasal. Pinaikot niya sa baywang nito ang kanyang mga braso. You are my biggest failure pag hindi natuloy ang ating kasal, Rain. Hinalikan nito ang kanyang buhok. Nakatingin lamang sa kanila si Judith. Wish I'm not dreaming, and I wish na sana ay tuloy-tuloy na ang aking kaligayahan. Muli na naman siyang natigilan. Malinaw ang tinura ni Dre. Kaligayahan nito ang tinutukoy. Alam nitong hindi siya naliligayahan sa relasyon nila. May alam na ba ito sa tunay na intensyon niya at sa kanyang paghihiganti? Ang sweet naman, kinikilig na sabi ni Judith. Sana'y makadalo ako sa inyong kasal. Bakit naman hindi? Walang buhay ang tinig ni Dre. Ipagdasal mong matuloy ang kasal namin ng ate Rain mo. Na walang masama mangyari sa akin.
Naramdaman niya ang pagpisil nito sa kanyang balikat. Kinilabutan na naman siya. Para naghihinagpis ang kalooban nito na handa na sa kahihiyang tatanggapin at aanihin. Tumayo si Judith. Hindi na ho ako magtatagal. Siguradong hinihintay na ako ni inay. Pupunta pa kasi ako sa bayan para bumili ng gamot niya. Salamat sa tulong mo, Kuya Dre. Tumango ang binata. Katahimikan sa pagitan nila ang sumunod na umalis si Judith. May napupuna ako sa iyo, Dre. Maya-maya ay sabi niya. Ano yon? Talaga bang mahal mo ako? Why is that? Bakit di na nakakatatak sa isip mong hindi matutuloy ang ating kasal? May plano ka bang umatras sa napagkasunduan natin? May plano ka bang lokohin ako? Malinis yung intention ko sa iyo, Rain. Handa kitang pakasalan kahit anong oras at kahit sa lahat ng simbahan. Ikaw, may bala ka bang lokohin ako? Napipi siya. He had hit the right spot. Wala siyang maitugon. Naging blanco ang kanyang isipan. May alam na kaya ito tungkol sa kanila ni Divina? Alam na kaya nitong kapatid niya si Divina at paghihiganti ang tunay na intensyon niya sa pagpapahayag na makasal dito?